Magandang araw kapamilya, nagbabaga mga balita, pumuputo ang mga storya ngayong araw. Live sa The ABS-CBN News Channel, Kapamilya Channel A to Z, Jeepney TV at All TV. Mga impormasyong mahalaga, live din sa YouTube at TikTok. No more, no less. Atid ng TV Patrol Express! Sa ulo ng ating mga balita, unahin po natin sa kwentong ito. Patay ang isang lalaki matapos sumalpok ang sinasakyan niyang motorsiklo sa patrol car ng mga pulis sa Banga, Aklan nitong Martes. Kita sa CCTV video na dire-diretso ang pagpapatakbo ng rider sa intersection sa Barangay Toralba hanggang sa bumangga siya sa paparating na sasakyan ng First Mobile Force Company ng Banga PNP. Sa lakas ng salpukan, tumilapon sa kalsada ang biktima na napag-alamang habal-habal driver. Wala siyang suot na helmet nang mangyari ang banggaan. Naisugod pa ang biktima sa ospital. Pero hindi na siya umabot ng buhay dahil sa tinamong matinding pinsala sa ulo. Patuloy na iniimbestigahan ng Banga Police ang insidente. Naaresto na ng Quezon City Police ang suspect sa pananaksak sa isang motorcycle taxi rider at pagtangay sa kanyang motorsiklo. Kita sa CCTV video, nakuha po noong April 19 na pumasok ang motorsiklo sa isang eskinita sa boundary ng Caloocan City at Quezon City kung saan nagpahatid ang suspect. Doon na pinagsasaksak ng suspect ang rider. Pagkatapos, tinangay ng suspect ang motorsiklo ng biktima na maswerteng nakaligtas sa kabila ng dami ng tinamong saksak. Agad na nagsagawa ng backtracking ang mga pulis. At nitong madaling araw ng Miyerkules, nasakote ang suspect matapos bumisita sa bahay ng kapatid sa Quezon City. Itinanggi niya ang paratang. Maharap siya sa mga kasong frustrated murder at carnapping. Nasawi ang isang bata matapos magpatuli sa isang lying-in clinic sa Tondo, Maynila noong Sabado. Ayon sa ina ng 10 taong gulang na biktima, nalaman niya sa isang social media post na nagsasagawa ng circumcision ang doktor sa nasabing klinika. Nakunan pa niya ng video aktwal na pagtutuli sa anak. Ilang sandali matapos ang minor operation, ipinatawag siya ng doktor na tumuli sa anak dahil nanginginig na ang biktima. Pero sinabihan umano siyang normal lang ito. Maya-maya nagsimula ng mangitim ang bata kaya isinugod na nila ang anak sa ospital. Pero nasawi rin. Iniimbestigahan na ng National Bureau of Investigation ang nangyaring insidente at hustisya ang hiling ng mga kaanak ng biktima na grade 4 na sana sa darating na pasukan. Tumangging magbigay ng pahayag ang pamunuan ng lying-in clinic. Po yan eh. Sobrang sikap po mag-aral. Sumasayaw pa rin po yan. Kaya di ko po talaga matatanggap. Pagdudusaan po talaga yung kasalanan niya. Whatever will be the result ng death, ay papatawag din namin. Susupin na namin yung doktor na nagtuli. Timbog ang isang lalaki sa Marikina City nitong Lunes dahil sa kasong panggagahasa sa isang dalagita. Base sa investigasyon ng Southern Police District, nagkakilala umano ang sospek at ang 14 anyos na biktima sa isang online gaming application. Hinalay umano ng lalaki ang minor de edad sa isang motel sa Makati, Setyembre noong nakaraang taon. Inaalam pa ng mga otoridad kung sangkot din sa ibang krimen ang sospek. Nakakulong na siya sa custodial facility ng Makati City Police at mahaharap sa kasong rape. Nagpaalala naman ang PNP sa mga magulang na bantayan ang mga online activity ng mga anak para makaiwas sa kapahamakan. Dalawang giant poodle ang namatay habang sumasailalim sa obedience training sa isang dog training center sa Marikina City. Sa nag-viral na social media post ng fur parent ng isa sa mga aso, ikwinento niya ang sinapit ng kanyang alaga. Aniya 5 araw ng patay ang mga aso at nailibing na bago ito ipinaalam sa kanila. Heat stroke umano ang sinabi ng Obedience Training Center na dahilan ng pagkamatay ng mga giant poodle. Pero hinala ng pet owner, inabuso ang mga aso. Ito'y dahil kita sa larawan na kuha ng center bago ilibing ang mga aso na may dugo sa mukha ang isa sa kanila.
Ayon naman sa Philippine Animal Welfare Society, hindi rehistrado ang training center. Hindi pa nagbibigay ng pahayag ang nasabing facility. Hindi ko man lang tumawag or what, ang bilis lang tumawag. Nilibing na niya agad, hindi niya pa pinaalam right away na namatay. Susunod, Nations Girl Group Beanie nasa London na para sa susunod na stop ng kanilang Beanieverse World Tour. At ang espesyal nating guest ngayong araw, abangan sa pagbabalik ng TV Patrol Express! Nagbabalik po ang TV Patrol Express. Happy Wednesday mga kapamilya. Ngayong Miyerkules, isang makulit na raketera mula General Santos ang makakasama natin. Nandito po si Pinoy Big Brother Gen 11 Third Big Placer, Colette Madelo. Hi, Colette! Hello po. Hello po. Hello po. Ano ako? Bata pa lang po ako, napapanood Hello ko na po. kayo. Parang hindi ko nga alam kung mamamana na. Grabe, we didn't get the the announcement. Hello On po. Wednesdays, we have to To wear. wear pink, oo nga. Color You can pink. sit with us tonight. So, Colette, kamusta ang buhay after PBB? Nakalabas na ng balita? Okay naman po. Ano yung una mong ginawa paglabas mo ng bahay ni Kuya? Siyempre, nag-chill muna kasi parang na-overwhelm sa lahat-lahat. So, yun po. Grabe ba yung adjustment na from living inside the bahay na walang access sa kahit ano, tapos biglang paglabas mo, kilala ka na. Ang dami Yes, nag-aabang sa'yo. sobrang laki ng adjustment ko po kasi dati, palakad-lakad lang ako sa amin na walang pumapansin. Oo. Ngayon, paglabas ko sa bahay, parang, uy, Colette. Oh, ganun. So, marami man ng friends ngayon. Yes po, So, hindi na madami. pwedeng lalabas ka lang ng walang ayo, walang ligo. Oo, na-try ko na din po. Natry mo! Na-try ko. Kasi sabi ko, okay, parang hindi pa ako nakaget over sa dati kong buhay na, okay, paglabas lang, ganun lang. Pero balita namin may ila-launch kang album. Ang bilis ng mga pangyayari. Nakalabas na siya sa bahay ni Kuya, may album na agad. Anong klaseng kanta ang mga aabangan ng inyong mga fans? Siyempre, hello, good afternoon, Moonies. Ang aabangan nyo ay ang Call Me Colette album launch and fan meet this June 1. So, wag nyong palampasin na bumili na ng ticket sa SM Skydome. Yeah, grabe sold out na po. Yes, yung sold out na ang SVIP. ating SVIP and regular sections. Pero may mga VIP tickets pa pong available. You may buy your tickets now at smtickets.com o any tickets outlets. Kita-kits everyone sa June 1. Malapit na yan. Thank you so much, Colette. Thank you, Colette. We will not let you go first. Dahil ikaw ang ating Bakit? entertainment news presenter. Papagtrabahuhin ka ni Tita Denise. Dahil gusto ko Actually, yan. naka-break nga ako for the past couple of days. Alright. So go ahead, Colette. Ang latest sa showbiz sa ating Star Patrol Express ay nakarating na sa London ang Nation Girl Group Beanie para sa susunod na stop ng kanilang Beanieverse World Tour. Mainit silang sinalubong ng UK Blooms paglapag sa airport. Bukod sa nag-aabang na banners at placards, binagyan din sila ng Blooms ng ilang welcome gift at flowers. Nakatakdang mag-perform ang Beanie sa OVO Arena, Wembley sa Linggo. At yan ang ating Star Patrol Express sa araw na ito. Tapos na. Kinabahan ka ba? Good job! Wait lang. Kinabahan ka ba? Okay, hinga na. Ayan na. Salamat sa pagbisita, Colette. Thank you po. Pag-read ng news for me. Thank you Nakapahinga po. ako today. Thank you po. Medyo Medyo. first time ko at kinabahan talaga ako parang Ay, ayos naman. Huwag niyo kalimutan na June 1 kung Yes. wala pa po kayong SM ticket Skydome.
At yan ang mga nagbabagong balita. Huwag pong kalimutan mag-LSSC, like, share, subscribe, and comment sa YouTube at TikTok. Ako po si Denise Densay. Mga kapamilya, bukod po sa YouTube at TikTok, napapanood rin ng live ang TV Patrol Express sa ABS-CBN News Channel, Kapamilya Channel, A to Z, Jeepney TV at All TV. Siya po si Colette. Ako po si Jeff Canoy. Maraming salamat at magandang hapon, kapamilya.